Welcome mga bossing ulit sa channel natin. Habang tumatagal mas lalong gumaganda na ang mga tagpo at labanan dito sa Global Freeze, labanan ng mga malalakas. Sa mga hindi pa na-resubscribe ay mag-subscribe na po kayo dahil malaking tulong po ito sa paglago ng ating munting channel at para mas lalo pa ako ganahan gumawa ng video at ibang topic. Sa mga gusto mag-request, ay i-comment lamang po sa Babpra may pagtuunan ako ng ibang anime recap. Tara let's go! Sa lahat ng oras, ang matalik na kaibigang ito ay magbibigay sa kanya ng espiritual na kaaliwan at gagabay sa kanya pasulong. Siyempre naaalala ko, sabi ni Kant sa malumanay at nakapapawing pagod na tono, iyan ay isang bagay na dapat nating gawin. Tumango si Zhang Yi, kaya walang saysay na tumakas. Ngayong narito na ako, tatahakin ko ang landas na ito hanggang sa dulo. Kahit ano paman, kailangan kong makuha ang bagay na iyon. Makukuha mo yan. Isang madilim na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Zhang Yi. Dapat makuha natin. Kung hindi, mas maraming panganib ang haharapin natin pagkaalis natin sa lugar na ito. Sumabad si Fatixu at nagtanong, Lauda, ano ang gusto mong makuha? Umiti si Zhang Yi at sinabing, itago muna natin ito sa ngayon. Walang silbi kahit alam mo. Nakumpleto ni Zukir ang pagsusuri ng biological tissue ng Ghost Walker at sa wakas ay nakuha ang resultang ito. Zhang Yi, ang mga jin ng nilalang na ito ay talagang kapareho ng sa mga tao. Tumango si Zhang Yi, dapat matagal ko nang nahulaan. Ang hitsura ng mga undead na masasamang sanggol ay ang hitsura ng mga sanggol na tao, at ang mga kulay abong multong iyon ay nakipaglaban din sa pamilya Di. Sa madaling salita, ang mga multo ay mga tao na sumuko kay Mammon noong sinaunang panahon. Kung tungkol sa anyo ng undead infant, ito ay dahil din sa paglitaw ng ika-6 na henerasyon na naging dahilan upang magkaroon ng katulad na panaginip si Mammon at sa gayon ay ipinanganak. At ang mga sundalong uwak na iyon ay maaaring mga tao mula sa isang nakaraang panahon. Kung tutuusin mula sa kanilang hitsura, maaaring sila ay mga taong yak o ang tribo ng Ihuan. Bagamat ang impormasyong ito ay hindi gaanong nagagamit sa sandaling ito, huminto sandali si Zhang Yi dito, na sapat na para sa kanya upang ganap na maisaayos ang kanyang emosyon. Oras na para pumunta tayo. Tumingin si Zhang Yi sa paligid at nakitang walang ibang direksyon maliban sa isang tuwid na daan. Ngunit si Zhang Yi ay hindi kailanman naging isang taong sumusunod sa mga patakaran. Itinaas niya ang kanyang ulo sa langit, pagkatapos ay agad na binuksan ang dimensional na pinto at lumipad patungo sa langit. Pagkatapos ng ilang shuttles, ang kanyang mga paa ay lumapag sa lupa at siya ay hinila pabalik sa lupa. Sure enough, it is the world of dreams. I cannot leave this area through physical means. Sinabi niyang Xingxin, may daan dito. Nakulong tayo sa mga tuntunin ng Mammon, kaya dapat tayong dumaan sa daan upang makita kung ano ang naroon. Si Zhang Yi ay walang pagpipilian ngayon. Pero isang bagay ang pinaniwalaan niya, iyon ang minsang sinabi ni Ling. Malubhang nasugatan si Mammon ng 4 na mga bayo at wala ng panahon para harapin sila. Kahit na nakatagpo niya ang Phantom Leader na ipinanganak sa kanyang mahinang estado dito, nagawa pa rin ni Zhang Yi na protektahan ang kanyang sarili. Kung haharap sa sinumang Ghost Leader mag-isa, hindi bababa sa Zhang Yi ay hindi mamamatay sa labanan. Kaya't gumawa siya ng sapat na paghahanda at sinabi, bueno, dumaan tayo sa kalsadang ito at tingnan kung anong mga halimaw ang nasa unahan. Naisip niya ito at direktang naglabas ng kalesa mula sa alien space. Tiyak na hindi magagamit ang snowmobile, kaya gumamit siya ng napakaabante na armadong motorsiklo. Ito ay isang modelo na ginawa ng Renault 5 taon na ang nakakaraan. Ito ay kulay itim at may sobrang exaggerated at cool na hugis. Mayroon itong 200 lakas kabayo at kilala bilang isang hayop sa kalsada. Isa ito sa mga orihinal na koleksyon ni Zhang Yi, na tumutukoy sa stock na nakolekta niya mula sa iba't ibang bodega sa Tianhai City. Ito ang unang pagkakataon na muling lumitaw sa mundo sa loob ng 3 taon. Ang tuwid na kalsada sa harap mo, na tila umaabot sa langit, ay ginawa para sa kotse na ito. Isang malaking pag-aaksaya kung hindi ito magmaneho ng ilang sandali. Sumakay si Zhang Yi sa isang Renault motorcycle at hinila ang choke. Ang hayop sa kalsada ay gumawa ng napakalaking dagundong, at ang tunog na ito ay sapat na upang maramdaman ng isang tao ang pagtibok ng kanyang puso. Kuya, pwede. Biglang humiling si Yang Xingxin. Dahil dito ay natigilan si Zhang Yi saglit. Palagi niyang pinagkakatiwalaan si Yang Xingxin dahil ang batang babae ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang think tank
at lubos itong umaasa sa kanya at ganap na bukas sa kanya. Ngunit tila kakaiba ang biglang umupo sa likod ng kanyang motorsiklo sa ganitong delikadong oras. Ngunit naisip ito ni Zhang Yi at mumiti, kung tutuusin, bata pa siya. Ang mga maliliit na babae ay malamang na gustong humanap ng kabuluhan at pagkatapos ay umupo sa likurang upuan ng isang motorsiklo upang tamasahin ang saya ng karera. Kung hindi, bakit napakaraming musmos na maliliit na batang babae ang naakit ng mga lalaking may dilaw na buhok na nakasakay sa mga motorsiklo o kahit na mga electric scooter? Okay, umakyat ka na. Agad na lumabas si Yang Xingxin mula sa anino, umupo sa likurang upuan ng motorsiklo ni Zhang Yi, at mahigpit na inakbayan ang kanyang malakas na baywang. Inayos ni Zhang Yi ang hugis ng sandata ng demonyo upang hindi masaktan si Yang Xingxin. Umupo ka muna. Paalala ni Zhang Yi. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Yang Xingxin, pagkatapos ay iniharap niya ang kanyang ulo sa ulo ni Zhang Yi at bahagyang tumango. Sige kuya. Malakas na inapakan ni Zhang Yi ang starter lever, at pagkatapos ay sumugod ang motorsiklo na parang mabangis na hayop. Ito ay isang mahabang ilang at walang makikita maliban sa mga tumbleweed, kaparangan at mga kalsada. Ang daang ito ay tila kasing haba ng pagdurugtong sa langit. Matagal na nagmaneho si Zhang Yi at may biglang lumitaw na liwanag sa kanilang larangan ng paningin. Gabi na dito at dimang ilaw kaya agad na nakakuha ng atensyon ng lahat ang spot of light na ito. Lao Zhang, tingnan mo. Paalala ni Kant. Ano yun? Parang tavern. Mabilis na umusad ang motorsiklo, at pagkatapos mag-zoom in ang kamera, kitang-kita ni Zhang Yi ang gusali. Gaya nga ng sinabi ni Kant, ito ay isang makalumang pub na may neon sign sa labas na talagang may nakasulat na Hell Pub sa mga Chinese na character. Sumigaw si Fatiksu, masyadong halata ito. Damn, Hell Tavern, marinig mo lang ang pangalan ay hindi ito magandang lugar. Ang lahat ay handa na para sa labanan. Isang kakaibang emosyon ang bumalot sa puso ni Zhang Yi at ang kanyang mga mata ay kasing lalim ng dagat. Gabi na dito at dimang ilaw, kaya agad na nakakuha ng atensyon ng lahat ang spot of light na ito. Lao Zhang, tingnan mo. Paalala ni Kant. Ano yun? Parang tavern. Mabilis na umusad ang motorsiklo, at pagkatapos mag-zoom in ang kamera, kitang-kita ni Zhang Yi ang gusali. Gaya nga ng sinabi ni Kant, ito ay isang makalumang pub na may neon sign sa labas na talagang may nakasulat na Hell Pub sa mga Chinese na character. Sumigaw si Fatiksu, masyadong halata ito. Damn, Hell Tavern, marinig mo lang ang pangalan ay hindi ito magandang lugar. Ang lahat ay handa na para sa labanan. Isang kakaibang emosyon ang bumalot sa puso ni Zhang Yi at ang kanyang mga mata ay kasing lalim ng dagat. Sumandal si Yang Xingxin sa kanyang likod. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo at hindi alam kung ano ang kanyang iniisip. Malakas na pinihit ni Zhang Yi ang accelerator sa kanyang kamay at ang bilis ay tumaas mula 200 hanggang 250. Hush! Ang motorsiklo ay tumawid sa ilang na parang bagyo. Ang ganoong bilis ay lubhang mapanganib, ngunit ang kilig na dala ng hangin at ang liwanag at mga anino na mabilis na bumabalik sa paligid nito ay nagpalakas ng adrenaline sa mga tao. Bumukas ang dimensional na pinto, pumasok ang motorsiklo mula sa isang pinto, at lumabas mula sa isa pang pinto sa unahan ng kalsada. Dire-diretsong naglakad si Zhang Yi sa tavern nang walang pag-aalinlangan. Sinusubukan niyang huwag-hawakan ang mga hindi kilalang bagay. Kahit ang tanga alam niyang delikado ang lugar na yon. Gayunpaman, pagkatapos ipagpatuloy ni Zhang Yi ang pagmamaneho ng higit sa 2 minuto. Muling lumitaw ang tavern sa tabing kalsada. Tingnan mo, parating na naman. You looked solemn. Eksakto sa parehong gusali, eksaktong parehong Hell Tavern na karatula. Parang may ghost wall dito. Wala na bang paraan para makaalis dito? Walang sinabi si Zhang Yi, ngunit nagpatuloy sa pagsakay patungo sa kalsada sa unahan, gamit ang matalinong sistema upang pag-aralan ang lahat ng nakikita niya sa paligid niya. Nag-overlap ang eksena ng 100%. Kanina ka pa dito. Nang makatagpo ni Zhang Yi ang Hell Tavern sa ikatlong pagkakataon, sa wakas ay inihinto niya ang kanyang motorsiklo sa gilid ng kalsada. This is Mammon's dream. We must complete certain prerequisites bago tayo makaalis. Marahil kailangan nating pumunta sa tavern na ito para malaman kung ano ang susunod na mangyayari. Nakaparada sa gilid ng kalsada ang motorsiklo ni Zhang Yi.
Ipinarada niya ito doon, pagkatapos ay binuhat si Yang Xingxin pababa ng motorsiklo. Sumandal siya sa motorsiklo, tinitigan ang hindi mahalata na tavern na may malamig na tingin. Nakaon ang second hand of time, at napakalakas ng kanyang sixth sense, kaya napagtanto niyang may malaking panganib sa lugar na ito. Ano ang dapat nating gawin? Dapat ba nating sirain ang lugar na ito at subukan? Pinunasan ni Lukeran ang pawis sa kanyang noo, mukhang medyo kinakabahan. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang karanasan sa larangan ng digmaan ay hindi sapat na mayaman. Lalo na ngayon, pagkatapos kong makakita ng maraming kakaibang eksena, pinagpawisan na ako. Sa oras na ito, nagsalita si Kant. Ang lugar na ito ay puno ng kakaiba, mas mabuting huwag tayong kumilos ng padalos-dalos. Huwag mong kalimutan, ito ang mundo ng pangarap ng demonyong Diyos. Kailangang umayon ito sa ilang mga patakaran. Kung tutuusin, walang sinuman ang sadyang gagawa ng kaguluhan sa isang panaginip. Ang mga panaginip ay hindi malay, kaya dapat mayroong mga patakaran na mahahanap. Halimbawa, ang Phantom Territory na nakatagpo namin dati, lahat sila ay umaayon sa isang tiyak na pattern. Ang Crow Soldiers ay isang conquest force, kaya ang Crow of Doom ay higit na umaasa sa kakayahan nitong lumaban. Malakas ang mga individual na kakayahan nito sa pakikipaglaban, ngunit hindi ito nakikita sa simula. Sa halip, ito ay naging mas malakas habang ang labanan ay umusad. Kung hindi niya tayo inaway, hindi sana siya nakipaghiwalay. Kung tungkol sa undead na masamang sanggol, mukhang nakakatakot, ngunit ito ay talagang nagpapakita ng malikot na bahagi ng mga bata. Mapanirang pagnanasa, kawalang kasalanan, katakawan, at walang takot sa harap ng panganib. Si Zhang Yi at ang iba ay nakinig ng mabuti sa pagsusuri ni Kant. Sa koponan, siya ang palaging pangunahing tauhan na gumagabay sa lahat ng tao pasulong. So, ano ang kinakatawan ng tavern? Tanong ni Zhang Yi, madilim ang kanyang mga mata, nakatingin sa tavern sa harap niya, seryosong nag-isip. Sinabi ni Kant, ang lugar na ito ay mayroon lamang mga espesyal na lugar tulad ng tavern. Halatang hindi kami makakatakas, kahit na sa iyong kakayahan. Well, kailangan muna nating pumasok sa laro, at pagkatapos ay sirain ito. Kaya ang opinyon ko ay dapat kang pumunta sa tavern. Tumango ang lahat ng marinig nila ito. Bagamat nadama nila na ang paggawa nito ay maaaring mapanganib, ito nga ang tanging pagpipilian sa ngayon. Inaliw ni Lukeran si Zhang Yi at sinabing, kapatid na Zhang Yi, kung nag-aalala ka sa panganib, bombahin ko muna itong sirang lugar. Kung hindi ito gagana, gagamitin ko na lang ang Diyos ng kamatayan ng pag-ibig. Ang mekaniko na si Lukeran ay palaging may mga simple at magaspang na ideya, at gusto niyang gumamit ng maiinit na armas upang malutas ang lahat. Hindi na kailangan. Tinawag din ni Zhang Yi si Lukeran, Keran, gamitin ang mga mekanikal na sundalo upang tuklasin muna ang daan. Tignan ang sitwasyon sa loob. Tumango si Lukeran, agad na naglabas ng 2 mechanical life form na sundalo, at pagkatapos ay kinokontrol sila sa paglalakad patungo sa tavern. Napatitig siya sa display screen sa tactical helmet na nasa harapan niya. Ngunit sa sandaling itinulak ng 2 mekanikal na sundalong may buhay na buhay ang pinto ng tavern, kadiliman lang ang nakita ng lahat. Sa susunod na sandali, ang eksena sa harap ni Lukeran ay naging isang larangan ng mga snowflake. Nawalan sila ng signal. Tumingin si Lukeran kay Zhang Yi na may bahagyang pagkabalisa. Dahan-dahang naglabas si Zhang Yi ng isang pakete ng sigarilyo, sinindihan ito para sa sarili, at huminga ng malalim. Unti-unting lumutang ang puting usok sa kanyang bibig at kumawala sa hangin. Hindi niya gusto ang paninigarilyo, ngunit ginagamit lamang ito bilang isang paraan ng pakikisalamuha paminsan-minsan o upang maibsan ang kanyang pagkabagot. Tunay na nakakatulong ang nikotina sa pag-alis ng pagkabalisa at pagkamayamutin. Dumating na sa puntong ito. Imposibleng umatras ngayon. Tinapik-tapik niya sina Lukeran at Yang Xingxin sa ulo at sinabing may malumanay na ngiti, "Okay, you guys go into the shadows. Ipaubaya sa akin ang natitira. Kuya, ingat ka." Bagamat alam ni Lukeran na si Zhang Yi ay may malakas na kakayahan sa pagprotekta sa sarili, pinaalalahanan pa rin niya ito. Huwag kang mag-alala, alam ko kung ano ang nangyayari. Ngumiti si Zhang Yi, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa medyo lumang tavern na may matalim na tingin. Bumalik sa anino sina Yang Xingxin at Lukeran. Kahit sa anino, maaari pa rin silang magbigay ng tulong kay Zhang Yi. Kapag may nakita silang mali, maaari silang lumabas mula sa mga anino.
Gayunpaman, kadalasan, nanatili sila sa mga anino upang hindi makapagdagdag ng pasanin kay Zhang Yi. Inalis ni Zhang Yi ang magic knife sa kanyang kamay at nagbago ang hugis ng magic chain. Matapos marinig ang isang iswish sound, ito ay naging mga kadena na nakabalot sa braso ni Zhang Yi. Sa isang maliit na espasyo tulad ng isang tavern, ang mga kadena ay mas simple at mas maginhawang gamitin at hindi gaanong halata gaya ng mga mahahabang espada, na ginagawa itong maginhawa para sa mga biglaang pag-atake at pagharap sa iba't ibang mga hindi inaasahang sitwasyon. Ipinarada ni Zhang Yi ang armadong motorsiklo sa labas at naglakad patungo sa pub. Umabot siya para itulak ang pinto ng pub, at sa sandaling hawakan ng kanang kamay niya ang door handle, isang eksena ang bumungad sa kanyang mga mata. Makikita ng second hand of time ang hinaharap pagkalipas ng 4 na segundo. Nang makita niya ang eksena sa harapan niya, agad na kumunot ang noo niya at napuno ng pagtataka ang mga mata niya. Ang loob ng tavern ay mukhang kakaiba. Bagaman ito ay isang lumang tavern, ito ay nailawan lamang ng 2 dim incandescent lamp. Sa dingding ay nakasabit ang mga kandelero mula sa nakalipas na mga siglo na may kumikislap na liwanag ng kandila. Maliwanag na mula sa labas, ang espasyo sa loob ay hindi ganoon kalaki, gaya ng mahuhusgahan ng hula ng second hand of time. Pagpasok niya sa tavern, para itong malaking auditorium. Maraming tao na may kakaibang figura ang nakaupo sa mesa o bar, tahimik na umiinom at walang nagsasalita. Pero sa di malamang dahilan, sa harap mismo ng tavern, may altar na parang simbahan. Isang babaeng nakabalot ng itim na damit ang nakatayo sa harap ng altar, pinagdaop ang kanyang mga kamay at taimtim na nagdarasal. Biglang huminto ang tingin ni Zhang Yi sa isang figura sa sulok, at agad na nagkontrata ang kanyang mga estudyante. O Debiao! Salamat mga bossing kung umabot kayo dito sa episode na ito. Sa mga hindi pa na-subscribe ay mag-subscribe na dahil malaking tulong ito sa paglago ng ating channel.